Kailan lang ay ginulat ng Boston Celtics ang buong NBA world nang bitawan nila ang kanilang Finals MVP na si Jaylen Brown kapalit ni Paul George sa ilang draft picks. Ang pagpasok ni Jaylen Brown sa roster ng Philadelphia 76ers ay hindi lang isang simpleng trade mga idol, isa itong napakalaking talon para sa prangkisa na maging lehitimong title contender ngayong 2026-2027 season. Nakuha lang naman nila ang isang player na may hawak na Finals MVP trophy at may malalim na championship experience. Siya ang magsisilbing bagong gasolina ngayon ng Sixers kasama ang former MVP na si Joel Embiid, ang napakabilis at electrifying na si Tyrese Maxey at syempre ang NBA All-Rookie First Team na si VJ Edgecomb. Kung titignan pa lang natin sa papel mga idol, nakakatakot para sa anumang kalaban na makaharap ngayon ng Sixers. Ngunit ang malaking tanong sa isip ng lahat, gaano ba talaga kukonekta ang mga bituing ito sa loob ng court at higit sa lahat gaano kalalim ang depth ng bench nila? Dahil alam naman nating lahat, hindi pwedeng malakas lang ang starters mga idol pero kulelat naman pagdating sa second unit. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan at hihimayin natin ang bagong roster ng Sixers. Ano ang may tutulong ni Jaylen Brown para maging contender sila this season? Sino ang posibleng maging starting 5 nila? At sapat ba ang kanilang bench depth para makipagsabayan sa Eastern Conference? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Well, para lubos nating maintindihan kung gaano kalaki ang impact ni Jaylen Brown sa Philadelphia, kailangan natin balikan kung ano ang naging problema ng Sixers nitong mga nakaraang taon. Naging eksperimento ang pagkuha nila kay Paul George mga idol, pero hindi ito nagbunga ng maganda. Dahil sa injuries at inconsistent na laro, hindi nakuha ng Sixers ang inaasahan nilang wing stopper at clutch scorer. At dito papasok si Jaylen Brown mga idol. Well, una sa lahat mga idol, championship pedigree at durability. Galing si Brown sa pinakamagandang season ng kanyang career. Nang mawala si Jason Tatum dahil sa Achilles injury noong nakaraang season, binuhat ni Brown ng Celtics at nagtala ng career high na 28.7 points per game. Dahilan para magtapos siya bilang pang-anim sa MVP voting mga idol. Mayroon siyang tibay na madalas kulang sa mga naging co-star ni Embiid. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng panatag na loob na kahit mag-load management o magkaroon ng minor injury si Embiid o Maxey, may kayang umako ng opensa. Pangalawa, elite two-way play. Si Brown ang isa sa pinakamagaling na two-way wing sa liga. Sa opensa, kaya niya mag-create ng sarili niyang tira. Kaya niyang tumakbo sa transition kasama si Maxey at kaya niyang tumira ng catch and shoot threes kapag dinoble ng depensa si Embiid sa post. Sa depensa naman siya ang magiging pangunahing tagahabol sa wings ng Sixers mga idol para bantayan ang mga pinakamagagaling na perimeter players sa East. Siya ang tipong defender na hindi umaatras sa pisikalan. Pangatlo, mental toughness. Naranasan na ni Brown na matalo sa finals, bumangon na tuluyang maging finals MVP noong 2024. Alam niya kung ano ang kailangan sa locker room kapag playoffs na mga idol. Ngayon, pumunta naman tayo sa player na siguradong magiging X-factor ng Sixers ngayong taon. Hindi natin pwedeng pag-usapan ng starting lineup nang hindi binabanggit ang pangalan ni VJ Edgecomb. Para sa mga hindi nakasubaybay, si Edgecomb ang third overall pick ng Sixers noong 2025 NBA draft at hindi niya binigo ang prangkisa mga idol. Sa kanyang rookie season, naging paborito agad siya ng mga fans. Binansagan siyang the generator dahil sa walang humpay na enerhiya na dinadala niya sa court. Imagine mga idol, as a rookie ay nag-average siya ng 16 points, 5.6 rebounds, 4.2 assists at 1.4 steals per game. Hindi lang yon, tumira pa siya ng napakainit na 43.8% mula sa 3-point territory. Dahil dito, nanalo siya bilang Rising Star MVP, naging unanimous selection para sa All-Rookie First Team at siya ang naging unang Sixers rookie na nakaabot ng 1,000 points at 125 3-pointers mula pa sa panahon ni Allen Iverson noong 1996. Ang paglalaro ni VJ sa tabi ni Jaylen Brown ay isang malaking problema para sa kalaban mga idol. Pareho silang athletic, parehong nakakashoot sa labas at parehong mabilis sa fast break. Ang gravity na ibibigay ni Edgecomb sa perimeter ay magbubukas ng napakalaki para sa pick and roll ni Maxey at Embiid. Kung iiwan mo si Edgecomb para tulungan ng nasa loob, asahan mo may tres na babagsak. Kung didikit ka naman sa kanya, iiwan mo ang pinto na bukas para sa pag-arangkada ni Maxey o sa post-up play ni The Process. Kaya naman kung titignan natin na magiging papel nila sa loob ng court, ganito ang posibleng maging starting 5 ng Philadelphia 76ers para sa 2026-2027 season mga idol. Point guard Tyrese Maxey, siya pa rin ang makina ng opensa. Ang bilis niya ang wawasak sa unang linya ng depensa ng kalaban. Nakita na natin kung paano siya mag-take over mga idol na talaga namang ipinamalas niya ang kanyang husay sa scoring. Shooting guard si VJ Edgecomb.
Ang pwestong ito ay naging matibay dahil kay Edgecombe. Bukod sa first spacing na nabanggit natin, ang kanyang kakayahang dumepensa at mag-create ng tseyo sa passing lanes ay perpekto sa backcourt partner ni Maxey. Small forward si Jaylen Brown, ang pinakabagong superstar. Siya ang babanse sa lahat. Kapag hindi gumana ang half-court set, ibigay mo lang ang bola kay JB, mag-isolate siya at malaking posibilidad na makakakuha siya ng puntos o foul. Power forward si Dean Wade, isang player na hindi kailangang hawakan lagi ang bola, kayang kumuha ng rebound, rumisponde sa hustle plays at magsisilbing spacer dahil sa kanyang magandang outside shooting. At syempre ang center position si Joel Embiid, ang haligi ng prangkisa. Hindi na natin kailangang ipaliwanag pa ng mahaba mga idol, kapag healthy si Embiid, isa siya sa pinaka-unstoppable na pwersa sa liga. Ngayon na mayroon siyang Jaylen Brown na sasalon ng bigat ng opensa at depensa, mas mababawasan ang wear and tear ni Embiid bago pumasok ang playoffs. Well, ang starting lineup na ito ay C66 sa shooting, playmaking at elite defense. Wala kang pwedeng iwang libre mga idol kung magsasama-sama sila at makukuha ang tamang chemistry. Isa ito sa pinakakumpletong first five sa buong NBA. Ngayon dito na tayo papasok sa pinakamahalagang tanong, gaano ba kalalim ang second unit nila? Kapag umupo sina Embiid, Maxey at Brown para magpahinga, lulubog ba ang barko ng Sixers? Well, kadalasan kapag nag-trade ang isang team para sa isang superstar mga idol, nauubos ang kanilang mga role players at draft picks. Oo, nawala si Paul George at 4 na draft picks kapalit ni Brown. Pero napanatili ng Sixers ang ilang mahalagang pyesa dahil hindi nila kinailangang igat ang buong young core nila. Well, para masabing title contender, kailangan nila ng minimum na 8 mapagkakatiwalaang players na pwedeng ipasok sa playoffs. Dito lilitaw ang kahalaga ni Anthony Simons mga idol. Sa kontratong $6 million, napakalaking nakaw nito para sa Sixers. Si Simons ay isang elite at explosive scorer na may kakayahang mag-average ng 20 plus points sa liga. Ang kanyang magiging papel, siya ang mamumuno sa second unit bilang primary shot creator. Kapag nagpapahinga si Tyrese Maxey o Jaylen Brown, hindi hihinto ang atake ng Sixers mga idol dahil nariyan si Simons na kayang pumatay sa isolation, pick and roll at sa pagtira ng nagbabagang tres. Pangalawa, sa backcourt rotation, mayroon silang bagong dugo, ang kanilang 2026 draft pick na si LeBron Pilon Jr. Bilang rookie point guard si Pilon na magbibigay ng karagdagang playmaking at depensa. Mayroon din silang Duke Miles at ang two-way contract star na si Caleb Love na handang mag-provide ng scoring burst at hustle. Pangatlo, pagdating naman sa wing at forward depth, napaka-flexible ang lineup na ito. Nariyan si Dominic Barlow, si Dalen Terry at si Jabari Walker. At ang batang si Justin Edwards. Sina Terry at Walker mga idol ay mga kilalang high energy defenders at wing stoppers na may haba at liksi. At syempre ang pinaka-critical para sa Sixers, sino ang sasalo sa pwesto ni Joel Embiid? Well, tingin ko mga idol, ito ang magiging malaking problema ng Sixers dahil nawala si Andre Drummond sa kanila ay isang malaking problema ito ng koponan na walang lehitimong backup center. Maaring makatulong ang mga backup big man na ito sa depensa, ngunit sa opensa ay siguradong dito magkakatalo mga idol dahil hindi kilala ang mga backup big man na ito na pumupukpok sa opensa. Sila Ariel Horcourty, Adem Bona at ang bagong pasok na si Johnny Broom, mga baguhan at hindi pa sanay sa mga digdigan laban sa liga. At ngayon ang huling hatol mga idol, kaya ba nilang dominahin ang Eastern Conference? Well, tandaan natin kung ano ang nangyari noong 2026 playoffs. Winalis sila ng New York Knicks sa conference semifinals. Pinahirapan sila ni Jalen Bronson at ng Villanova Boys dahil kulang sila sa sagot sa perimeter defense mga idol at hindi kinaya ni Paul George ang bigat ng laban. Pero iba na ang kwento ngayon. Ang pagdating ni Jaylen Brown ay direct na sagot sa mga problemang yun mga idol. Mayroon na silang defender na pwedeng bumulabog kay Bronson. At ang pinakaabangang matchup, syempre ang laban sa dating niyang team, ang Boston Celtics. Isipin nyo ang magiging kwento mga idol. Babalik si Jaylen Brown sa TD Garden, suot ang jersey ng pinakamalaking karibal ng Boston. Haharapin niya ang kanyang dating duo na si Jason Tatum. Ito ang magiging pinakamainit na rivalry sa NBA ngayon mga idol. Well, ang sagot kung kaya ba nilang makipagsabayan, isang malaking oo mga idol. Well, kung titignan ng firepower, walang atrasan ng Sixers ngayon. Si Embiid pa rin ang pinakadominanting big man. Si Maxey ay isang blur sa bilis. Si Edgecombe ay isang rising star na hindi natatakot sa malalaking laban. At si Jaylen Brown ang magsisilbing ultimate X-factor at closer nila kapag pumatak ang fourth quarter sa playoffs. Ang tanging pwede pa nilang sanang gawin ay makakuha sila ng isang lehitimong backup center kapalit ni Joel Embiid. Well, para matupad ang pinapangarap ng prangkisa ito na magkampiyon, kailangan munang manatiling healthy si Embiid. Kung makukumpleto nila ang season na walang major injury at mabilis na makuha ni na Brown at Embiid ang chemistry sa pick and roll at spacing, hindi lang sa Eastern Conference Finals ang pwede maabot ng team na ito mga idol, kundi maari nilang maiuwi ang Larry O'Brien Trophy. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa current roster ngayon ng Philadelphia 76ers?